Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kapatid at kaibigan na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng kwento, kuro-kuro, opinion at balita at siyempre obserbasyon sa mga nangyayari ngayon dito sa bansa nating Pilipinas. Ang isa sa mga popular na topic ngayon or issue ay itong impeachment case ni Vice President Sara Duterte. At yung mga nakalipas na mga araw, may nagsasabi at marami mga opinion na nagsasabi na pwedeng gawin kaagad yung impeachment case sa Senado kahit na naka-recess sila ngayon. So marami nagsasabi na sabi nila base sa Constitution, yung sinasabing forthwith na isang kataga or isang word or salita, ang ibig daw sabihin ay kaagad at marami nang bumungkahi na kahit na naka-recess or walang session ngayon sa Senado, pwede daw magkaroon po ng special session para talakayin ang impeachment case ni VP Sara Duterte. Pero meron din nagsasabi na pwede daw pagsabihan ang presidente para gumawa ng hakbang para sabihan yung Senado. Pero sabi ng presidente naman ay hindi pa pwede yan. Hindi ko pwedeng pakialaman yung proseso ng Senado ng ating bansa dahil ako po ay baka mabigyan ng censorship or masabihan na dapat merong separation of between Congress at saka yung executive branch or legislative branch. Separate po yun yung legislative at saka executive branch. Kaya walang pakialaman po yan. Wala pong power po or lakas ng presidente para pagsabihan or i-influensya yung bilis ng impeachment case. Ngayon kahapon, nagsalita na si yung ating President ng Senado na si Senator Chis Escudero. Ang sabi niya is hindi dapat minamadali yung impeachment case na yan dahil may proseso sa paggawa ng impeachment case o hearing, paggawa ng mga rules and regulations kung paano ang gagawing proseso sa impeachment case na ito. So nagbigay siya ng statement na sinasabi na yung impeachment case ay magsisimula sa pag-start po ng session ng Senado pagkatapos po yung speech of the President sa Senado at saka sa Kongreso. Kasi magkakaroon po siya ng State of the Nation Address or SONA sa last week ng July. So ang sabi ni Senate President Chis Escudero na magsisimula lang po ang hearing sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte pagkatapos yung SONA ng presidente on the last week of July. So anong ibig sabihin nun? 5 buwan pa ang makakalipas o 5 buwan pa ang ating tatapusin bago magsimula po yung impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Doon naman sa side ni Vice President Duterte, ang sabi niya is, kung tinanong siya kung mag-a-attend siya ng impeachment case, ang sabi niya, pwede naman akong hindi mag-attend, sabi niya. At yun na nga, isa-isa niyang kino-contest yung mga charges sa kanya at sinabi niya na wala daw siyang pagtatangkang patayin ang Presidente, First Lady at Speaker of the House. Hindi raw niya sinabi. Pero ito ay yung korte na or yung Senado na makapag
prove ito kung totoo o hindi. Kaya nga merong proseso. So tama naman yon. Pwede naman siyang hindi mag-attend. Pero kung sa akin lang, ay importante din na madinig din ang kanyang side. Or kasi ganun po yung right ng isang akusado. So ganun po. Iyon ang pananaw ko. Kinakailangan pong magpakita siya doon, mag-explain siya, at syempre meron din siya mga abogado. Ito na nga, magkakaroon din siya ng team of lawyers or defense lawyers para sa kaso. At siya po, yun po ang team niya ang magsusuporta sa kanya. Importante po yon. Kasi marami na tayong ginawa mga impeachment cases eh. Pero kadalasan, yung mga impeachment cases na yan wala pong nako-convict doon po sa mga charges, kundi lumalabas na lang sa mga interpolation na mayroong mga ibang bagay na dapat ma-charge ang isang tao. Kagaya na yung kay Chief Justice Corona. Alam mo kung saan siya na guilty dahil po doon sa undeclared bank accounts niya. Yun lang po. At saka ito po ay isang political exercise. Alam nyo lang po kung bakit nagalit po yung administrasyon ng President Aquino noon ay dahil nagbigay po ng desisyon ng Supreme Court para hati-hatiin yung Hacienda Luisita. Kaya doon nagalit yung presidente at pinailan ng impeachment case itong si Chief Justice Corona. At napatunayan na siya ay guilty. Alam niyo, meron ding usap-usapan na meron ding options si Vice President Duterte. Hindi siya mag-attend. Isang option yon. Pangalawang option is mag-resign siya. Okay? Pwede siya mag-resign. Okay lang yon. Pagkatapos hihintayin niya hanggang 2028. At doon siya magfa-file ng presidency. So, pero ang sabi naman yung mga legal opinion ng mga iba ay kahit mag-resign siya, tuloy-tuloy pa rin yung impeachment para yung pangalawang resulta na gagawin is i-prove nila kung talagang guilty siya. At kung guilty siya, ipapataw yung punishment o penalty para sa kanya. At ang lumalabas na usap-usapan na penalty para sa kanya is yung hindi niya disqualify na siya sa mga future elected positions ng ating gobyerno. So mangyayari dyan, kung mag-resign siya, okay lang yan. Tuloy-tuloy pa rin yung kaso. Pero pag na-prove siya na siya ay guilty, ang mangyayari dyan is magkakaroon siya ng punishment na hindi na siya qualified para tumakbo sa mga elected position ng ating gobyerno. So, ibig sabihin, disqualified na siya para tumakbo ng presidente sa 2028 presidential election. Pero ito, haka-haka, opinion lang ito, pero hindi natin alam kung ano mangyayari sa susunod na mga 5 buwan bago magsimula ang kanyang impeachment case sa Senado. Alam niyo, meron pa rin tayong hinaharap na eleksyon. Hindi natin alam kung sino yung mga mananalo sa congressman at sa congresswoman at hindi natin malalaman kung sino mananalo sa mga senador. Malay nyo, dadami yung mga kaalyado ni dating Presidente Duterte sa Senado at hindi ma-attain po yung conviction doon sa Senado. Pero alam niyo, haka-haka lang itong mga ganito. Ito lang mga senaryo na pwedeng pag-usapan pero maghintay na lang tayo. Nalaman natin kung anong mangyayari pagkatapos ng eleksyon sa May at pagkatapos ng 5 buwan bago magsimula po yung impeachment case para kay Vice President Sara
Duterte. So, labanan ngayon ng propaganda sa social media. So, ako naman, nagbabasa ako at siyempre binabalita ko sa inyo kung ano itong mga nababasa ko para maimpormahan po kayo. Shout out sa aking mga audience dito kasi nakita ko sa aking analytics na karamihan po, almost 50% or more than 50%, umaabot po yata ng 60% na ang aking mga audience ay mga katulad ko rin na senior citizen mula 55 years old hanggang 65 and above. Kaya salamat po sa inyong pagtangkilik sa aking mga kwento dito, balita at aking mga opinion. So, mag-comment lang po kayo kung anong gusto nyo i-discuss ko dito at magre-research po tayo at ay ikikwento ko dito sa YouTube channel na ito. Salamat po sa inyong suporta at magandang araw po sa inyong lahat. Bye!